Yung sa private ko kasi, I can say that mahahati siya sa dalawa. The first private school na napagturuan ko, yung pinakaunang trabaho do'n, for 8 years, isa siya sa pinaka naging foundation ng pagiging teacher ko. Ang dami kong natutunan do'n, not only in teaching music, not only in teaching, but also yung personal, yung na-hone yung personal ano ko do'n, personal talent sa pagtuturo, lahat ng respect, lahat ng responsibility, lahat ng paggawa ng letters, doon ko natutunan lahat. When it comes to teaching in music, I can say na yung sa private school, totoo naman na they can really provide everything. They can provide the instrument, tatanungin ka nila, ma'am, ano po yung kailangan. Hindi siya 100% na nandun agad, hindi 100% na maibibigay agad, but they make it at the point na may maibibigay. And then, doon sa other side ng private ko na pagtuturo, which is in other countries, iba din, different experience din. Dahil doon naman, I'm not teaching in classroom a setup, but I am as a vocal teacher naman. Provided talaga, everything is provided to you. As in talagang 100% provided. And then, iintayin mo lang yung estudyante mo. Kasi vocal one-on-one. And the difference there from private school here, doon, grabe yung respeto nila when you say you are a teacher. Kapag not only you're just a music teacher, you are a teacher and they call you as guru talaga. Kung sabi nga ng isang Indian student, no, ang guru sa kanila ang pagiging teacher. Kung ito si God, ito, pangalawa si teacher, pangatlo na lang yung parents mo. So, ganun yung, yung respect na ipinapakita nila sa'yo doon. So, when you say na you need to study this part, pagbalik nila, they really study that part. But, syempre, pagbalik nila, hindi naman totally okay na. So, yun doon napapasok yung pagiging guru mo, pagiging teacher mo na gagayad mo sila, ano ba yung tama, ano ba yung tamang pagbuka ng bibig, pag-awit, kasi I've been in performing also. So, yun yung difference ng classroom setup tsaka yung performance. Ngayon naman, yung paglipat ko ng public school, tama yun, no? Na-culture shock. Na-culture shock ako. Ibang setup. Una sa lahat, yung time. In the private school, papasok ka ng 7, uuwi ka ng 5, 4, ganyan. In the public setup, papasok ka ng 6, you can go home earliest at 12. And then, ang medyo nakakaano lang doon, medyo mahirap na talaga nakapagka-culture shock sa akin kasi magtuturo ako ng arts, PE, and health na in the private, ang tinuturo ko lang talaga ay purely music. So, ang daming adjustment in the lesson plan, yung pag-shift ng utak mo, hindi na lang ang iisipin mo ay grade level. Ang iisipin mo na ngayon, paano mo i-shift yung utak mo from music, arts, PE, and health in 1 week. Or, iba-iba yung setup yon. Kung yan ang setup ng school ninyo is 1 week, 1 week is music, the second week is PE, third week, depende yon. So, isa yun sa nakapagpa-culture shock sa akin. And, yung mabilisan. Pag binigay sa'yo today, kailangan magawa mo na din siya today. Kasi, mabilis ang kalakaran sa public school. Kailangan mo magawa mo na siya ngayon. Kasi kung hindi mo siya magagawa ngayon, maaaring tomorrow, meron na namang task na dapat gawin. So, kailangan time management din. So, When I was teaching music in private school, logistically, mas madali dahil provided almost, no? Hindi ko naman nilalahat, no? Kasi may mga panahon din na nangangailangan ako na hindi rin naman naibigay. Pero almost naman na mga kailangan sa ng music teachers, no, ay provided sa private school. Conducive classroom for music making. I was handling a choir dun sa private school, dun sa previous school ko. And lucky enough ako na meron kami conducive na classroom for choral rehearsal. So, masaya ako sa naging experience kong yon sa almost 2 years na hinawakan ko yung choir. Also, in terms of resources, kung kailangan ng monetary support, na ibibigay din, na ipoprovide. So, hindi siya mahirap mag-produce ng mga gamit na kailangan kasi supportive, sa experience ko supportive ang administration dun sa school na pinagturuan ko. Sa public, medyo challenging, pero I'm up for the challenge. Yeah, actually, kaka-create ko lang din ng choir ngayon. Siguro ang mindset ko na lang ay, kung hindi ko binuo yung choir na to, ngayon nasa public school na ako, baka nababurn out na ako ng malala. Kasi, choral directing, no, yung pagko-conduct ng choir, ito talaga yung something na na-enjoy ko.
At nagpapasalamat ako dahil pinayagan ulit, no? Na-inspire ulit ako, no? Merong nag-push, no, sa akin din na gumawa ulit ng or re-establish yung aming choir. So, very thankful ako doon. Kaya siguro, mataas yung energy ko para sabihin na I'm up for the challenge. Pero, kung experience lang din ang pag-uusapan, very challenging ang magturo ng music sa public school. Very challenging ang maging guro sa musika pagdating sa public school. Kasi hindi lang ako guro sa musika. I have to teach arts, no? I also have to teach physical education, health education. Yun ang nagpapa-challenging, no, sa pagtuturo ko sa public school. It's the workload, I think. Kasi sa private, kaya ko siya namin na-enjoy kasi I'm focused on teaching music lang. So yun, na-enjoy ko yung music classes kasi doon lang ako nakafocus. Na-enjoy ko rin yung pag-create ng lesson plans. Very, mabusisi ako sa paglikha or pag-design ng lesson plan. Ngayon, very challenging na kasi ang daming preparations. 4 subjects ang kailangan mo i-prepare na lesson plans. No? 4 subjects ang kailangan mo i-compute na grades. Hindi lang pala, no? Pang 5 kasi may final grades pa. So, yun. Tapos, ngayon na ako nakaranas na makapagturo ng subject na hindi align sa major ko, which is, kaya lang dahil nga sa tawag ng responsibilidad o parang duty, when duty calls. Yan, kasi wala na talagang makuha ang teacher. So, sino ako para hindian yung mga batang nangangailangan dito? Wow! Wow, napakaano ko naman doon. So, yun. Ayun, challenging, pero nakakahanap naman ako ng dahilan para ma-enjoy pa rin ang pagiging guro ko sa public school. Sa private, na-enjoy ko ang magturo bilang isang music teacher. Sobrang na-enjoy ako kasi sobra yung support, sobra yung dito yung mararamdaman mo yung admin na ang tanong palagi ay, sir, ano pa bang kailangan? Sir, ano pa bang kulang? Meron pa ba tayong may gusto pa bang i-request na materials? So, pagdating sa facilities, meron. Naka-ready. Kailangan mo ng music room, sir? Meron. Rondalia room? Meron kami. So, dito na-explore ko yung pagiging music teacher ko at the finest, no? Kasi natuto akong magturo or na-explore ko magturo ng instrumental group. Nagkaroon ako ng Rondalia group. Nagkaroon ako ng guitar club. Pati drum line, no? Drum club. Meron ako. Band club. Yung show band club. No? And then, yung pagtuturo ng choir, which I really enjoyed the most. No? Nandun din na naibigay yung suporta. At yung venue para mag-perform ang isang mga performing. Kasi yun ang importante, kaya ka nga nag-aaral, kaya ka nag-practice, para magkaroon ka ng venue para ma-perform yung mga pinag-practice. No? So, those are the ups, no, ng mga pagtuturo ng private. Now, sa pagtuturo naman sa public setup is a very different thing. Kasi una sa lahat, kulang facility. Pangalawa, kulang materials. Bihira o hindi mo marinig na, sir, ano pa bang kulang? Sir, ano pang kailangan? Sir, meron tayong ganito. Sa public, pag magtuturo ka ng music, magtuturo ng choir, gamit mo. Mag-provide ka ng sarili mong instrumento. So, turo ako dahil may sarili naman akong instrumento bago ako mag-isang private, meron akong keyboard. So, I would bring my keyboard. Room, maghahanap ka ng room kung saan available. Kasi, reality-wise, sa public setup talaga, kulang ang mga classroom. Paano ka pa magkakaroon ng isang choir room? Lalo na sa public, dahil open ang mga rooms, hindi kagaya sa private na naka-aircon, so close yung mga kwarto. Sa public, magkaroon man ng extra room, may hirapan ka kasi open yung mga rooms ng iba. So, yung sound na makikreate ninyo might distract other classes. Kaya ang consideration minsan ay kung gusto mo mag-choir, Saturday, walang tao, o kaya kung meron mang bakanting room, dun sa room na hindi ka makaka-distract o makaka-disturb ng ibang klase, dun sa ingay o sound na makikreate ng inyong grupo. So, pagdating din sa music literacy, ibang-iba ang mga bata na nag-aaral ng private sa public. Sa private kasi, ang music subject ay katumbas ng other subject as well. Kung ilang minuto meron ang science subject, ganun din ang science, ang math, ang English, ganun din ang music subject. Kung meron kaming 1 hour sa science, 1 hour din ang music. At doon na ibibigay lahat ng mga rudiments at ng mga basic, pati na kapag spiraling, na kapag nagkakaroon ng pagkakataon na explore yung mga talents ng mga bata, nagkakaroon sila ng pagkakataon na ma-enhance pa kung ano yung meron silang natutunan sa music from their early ages. Sa public, it's a different thing. Dahil siguro, ay hindi ganun kalakas o ganun katatag ang foundation ng mga bata, no? From the elementary level that I'm handling grade 9 high school. So, hindi ganun kadali
ituro ang rudiments, ang elements sa kanila na ang laging sentiment na kasi dapat doon sa high school alam na nila yung mga ito kasi ang conception kasi either conception or misconception ay natutunan nila ito sa elementary. Ngayon pag sa high school dapat nakalagay sa curriculum kasi ito na itinuturo mo. Ang nangyayari yung elements na wala, nakalimutan, nakaligtaan. So pagdating ng high school, kailangan namin itong i-reteach at bigyan uli ng kahalagahan kasi lalo na ang subject ay appreciation. So ano i-appreciate nila kung hindi na ganun ka-strong yung kanilang foundation sa musical elements. Kaya minsan kahit na wala minsan sa curriculum, may pahapyaw lang na nababanggit sa curriculum, we have to give importance to that aspect para magkaroon naman ng strong foundation yung bata pagdating sa elements of music. Para pagdating sa appreciation, madali na yung usapan, madali na yung discussion kasi makakasabay na sila. Kasi ang pinag-usapan na natin dun sa appreciation are the elements of music na pinagsama-sama sa isang composition and then i-criticize, i-analyze at doon nagkakaroon ng meaning para sa mga bata yung music. Hindi lang sila basta makikinig, kundi iniintindi nila yung bawat elemento at nahihimay-himay nila ang mga ito base sa mga elemento na pinag-usapan, na discuss. So pagdating sa private school, madali namin na-discuss ito kasi ang music education ng private mula grade school, early childhood, dire-diretso siya. May spiraling talaga maliwanag. Sa public school ay iba-iba. May mga batang na ituro sa kanilang elements, nagkaroon ng mastery. May mga batang wala talaga silang naging idea pagdating sa elemento kasi nga, perhaps yung mga nagturo ng early music sa kanila ay hindi masyadong nabigyan pansin ito dahil siguro sa kakulangan na rin sa teacher ng music mula sa early level. Kaya hindi masyado ito nabigyan pansin. Kaya ito nagiging struggle. So, pagdating sa kung saan ano experience ko, pagdating sa private, ibang-iba. Sa public, it's very challenging. At malaking hamon ito sa mga teacher ng MAPE na nasa public. So, saludo sa mga nasa public na mga MAPE teacher. Ako po si Ma'am Lodi. Ako po si Sir Deds. Ako si Teacher Herms. Kaya naman mga ma'am sir, kung gusto niyo pong maging updated sa aming mga susunod na episodes, please don't forget to like, share, and subscribe dito sa aming channel. At please, pakifollow na rin po kami sa aming mga socials. Kasama niyo kami sa journey na ito. Dahil lahat tayo ay may kanya-kanyang tunog, Edukado.